Ngayong araw na to, andur pa rin po tayo. Hindi po ako makawala dun sa miracles. But today, pag-uusapan natin yung one of the greatest miracle ng Bible. Ito po yung the miraculous birth of Jesus. Ang aking maiksing mensahe, sapagkat alam kong magsha-shopping pa yung iba at saka naka-reserve na yung mga restaurant nyo, iiksiyan ko lang para hindi mahaba. Unveiling the purposes of His incarnation. Ayan po ang aking topic. Medyo theological ng konti, pero gusto ko pong magsimula po rito. Unveiling the purposes of His incarnation. Bakit ko po gustong ituro ito? Una, gusto ko po itong ituro sapagkat kapag hindi natin naintindihan ito, hindi rin natin maintindihan ang totoong kahulugan ng Pasko. Ako po, yun ay aking personal na opinion. For me, understanding the meaning of the incarnation of Jesus enhances our understanding of salvation and its cause. Sa panahon po na ito na it's easy to get distracted by activity and the sentiment of the season, minsan nawawala tayo sa totoong focus ng Pasko. Walang masama sa bagong damit, magagandang damit, okay po yun. Walang masama po sa bumili ng sapatos at maghanda sa Noche Buena. Walang masama doon. Ang masama ay makalimutan natin talaga yung totoong kahulugan ng Pasko. So with that, unveiling the purposes of His incarnation, I will try to answer the question, what it means and why it matters. Bakit ba mahalaga ang incarnation? Ano ba talaga ang kahalagahan niyan? Sagutin ko muna po yung unang tanong na nasa puso ko. Why revisit the Christmas story? Alam niyo ho, ang panahon na pinakamahirap mag-preach, tumingin po kayo, ay pagpasko. Sapagkat kung kayo po edad nyo 60, kagaya ko, ay 60 years na po kayo nagdiriwang ng Pasko. Hindi naman nagpapalit po ang mensahe ng Pasko eh. Ang nagpapalit lang yung panahon. Kaya, pag mag-iisip ka, ano kahulugan ng Pasko, sa isang preacher na kagaya ko, na 40 years nang nagpipreach, hindi po laging madaling mag-isip ng mensahe. But why we need to revisit the Christmas story? Kanina, ang ganda, natutokso na akong kantahin yung Fall on Your Knees eh. Pagka Pasko po, yun ang unang-unang awit na paborito ko eh. Marlon, kantahin nung Fall on your knees. Kumanta rin eh. Oh, hear kayo po. The angels' voices. Oh, night. Para piling natin, Pasko na po. Kayo po. Oh, night. When Christ was born. Why revisit the Christmas story? Tatlo lang po. To remember what this occasion really stands for. Malungkot isipin, kung ang edad mo 60 o 65, baka may 70 pa o higher, pag hindi mo naintindihan ang kahulugan ng Pasko, ay nagdiriwang lang tayo ng walang wawa o walang saysay. Sa gitna ng pagiging abala ng mundo, dapat naintindihan natin ang lahat ng ito. Number 2, to relearn important spiritual lessons from it. Alam niyo po, ang Pasko, napakadaming mensahe na tinuturo sa atin. Importante lang balikan natin para mapasiklab uli yung pananampalataya. But most of all, why we will try to revisit Christmas stories because, as I have said earlier, when we talk about Christmas, when we talk about incarnation, the central focus of our celebration was the birth of Christ. Ang totoo po, pag sinasabing Pasko, ang totoo, pag sinabi mong Pasko, pagsilang yun ng tagapagligtas. May kausap po ba ako? Are you there? Ang Pasko, hindi bagong damit, hindi masarap na hamon, hindi magandang sapatos. Hindi po yun eh. Pag sinabing Pasko, ang simpleng kaisipan, yan ay ang pagsilang ng tanging tagapagligtas ng tao. At ang kanyang pangalan ay Jesus. So the central focus of the celebration supposed to be, when we talk about Christmas,
is about the birth of Christ. And as I have said earlier, understanding the incarnation enhances our understanding of salvation at yung value ng kanyang pagliligtas. Para po sa akin na isang pastor na, the purpose, bakit ko ito tinuturo? To inflame, upang pag-alabin ang ating passion for the Savior and our Master, Jesus Christ. Hindi pa pwedeng hindi ko re-reviewin yung Pasko, yung totoong mensahe, at hindi ako mag-aalab sa pagmamahal sa Diyos. Kasi the more you understand the meaning of Christmas, the more namamahalin mo ang Panginoong Yesus. Kanina kinakanta natin yung crucified. Tumingin po kayo. Walang ikukrusify sa krus kung walang ipinanganak sa pasabsaba ng mga hayop. May kausap po ba ako? Are you there? Pakipalapakan nga po natin. Lay behind a stone, you live. Nung ako po'y bago sa Green Hills, sabi niya naman, Pastor, Paskong Pasko, bakit papunta ka ng krus? Hindi po pwedeng pag-usapan ng Pasko nang hindi mo babanggitin ang dahilan bakit siya pinanganak. Hindi pwedeng pag-usapan ng Pasko na hindi pag-uusapan ng krus ng Kalbaryo sapagkat yun ang talagang dahilan bakit siya pinanganak. Kaya kanina, siguro sabi niyo, Paskong Pasko eh. Crucified, lay behind a stone, you live to die. Saglit po, siya lamang ang pinanganak sa mundong ito, isa lang ang dahilan. Pinanganak para mamatay at magtigis ng kanyang dugo para sa bawat isa. So hindi talaga pwedeng aralin ng Pasko na hindi mo mamahalin ang Panginoong Yesus lalo. Sasamahan niyo po ako, mabilis lang po ito para hindi ako siyempre mabagal. So unveiling the purposes of the incarnation, allow me to read selected scriptures that will support my claim na talagang may incarnation. Basahin ko po ang mga piling talata. Si Brother Eddie po, kung narinig niyo na siya, 1,000 beses ko nang narinig, kinukot niya in John chapter 1 verse 1. Kung alam niyo po, sabayan niyo ako. In the beginning was and the Word was with. Si Brother Eddie, ulit-ulit yun. Siguro itatanong mo, bakit kaya ulit-ulit si Brother Eddie? Kasi yan po talaga ang lundo ng mahalagang mensahe ng Bible. Si Mateo, nagsimula po siya sa birth ni Christ, kung paano nagbuntis. Si John, iba, nagsimula sa eternity. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun po yung panulat. Mamaya sasagutin natin, ba't ganun? Si Matthew nagkwento muna. Bumisita yung anghel at sinabing magbubuntis. Lahat ng kwento ng kanyang pagsilang, wala po nun sa John. Sa John, ang kanyang pagtuturo ay nagsimula sa eternity na si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao. Tapos yung verse 14, hindi kumpleto yung pagkukot. Pag hindi babanggitin ni Kuya 18:14. And the Word became. Pag tinanong niyo po ako sa meaning ng incarnation, ito yung pinaka-short definition ng incarnation. If you will personally ask me, Pastor, anong pinaka-simpleng definition ng incarnation? John 1:14. And the Word became flesh. Yung berbo na salita na Diyos ay nagkatawang tao at nanahan dito sa kung saan kayo tumira. Hindi nga lang sa Metro Manila, hindi rin sa New York. Siya'y pinanganak sa pasabsaba ng mga hayop sa Israel. At sabi ni John, the glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So babaybayin natin ang mga talatang yan. Mamaya po. Ilang talata pa to support the teaching of incarnation. Galatians chapter 4, verse 4 and 5, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of ayun yung incarnation. Nung isinugo niya ang kanyang anak, pinili ng Diyos na ipanganak ng isang babae under the law. Kaya siya po'y natural na ipinanganak kung paano tayo ipinanganak.
Ang talagang miraculous, yung pagbubuntis. May kausap po ba ako? Are you there? Yung miraculous na siya ay pinagbuntis na lang ng banal na Espiritu Santo. Maski nga si Mary nagtatanong paano siya ipagbubuntis eh. Another verse supporting the teaching ng incarnation ay sa Romans chapter 9, verse 5. Magandang kayo naman po. Nang ipanganak si Jesus, may dinaanang linya ng lahi. Kaya basa, 1, 2, and 3. By the physical came Christ. Kaya makikita niyo yung unang chapter ng Matthew, inilatag ni Matthew kung saan nanggagaling ang Christ. Ipinangako kay Abraham. Kaya ang unang binanggit ni Matthew ay si Abraham hanggang sa nakadating kay David. So pag binabasa mo yun, nakala mo lang, parang wala lang. Hindi po wala lang. Ipinuprove nung writer kung saan ang galing si Jesus na lahi. Sapagkat doon ititrace yung kanyang lahi kung saan ipanganganak ang Kristo. Sapagkat ang kausap ni Matthew, tingin po kay pastor, ay mga Hudyo. Ang una pong sinulatan ni Matthew, para alam niyo yung audience, ang audience niya, original audience of Matthew ay Jewish. And to be able to connect yung kanyang pagtuturo, kailangan maipakita niya yung Messiah nang galing sa lahi ni Abraham at ni David. Yun yung promise Messiah. Kaya doon siya nagsimula, ganun kaganda ang panulat ng narrative ni Matthew. Sa pagdating naman kay Apostol Pablo, ang kanyang mga panulat, kagaya ng Philippians 2:5-7, adopt the same attitude of Christ Jesus who was existing in the form of God. Sa pasimula na, siya ay Diyos. Tumingin po kayo. Hindi siya Diyos, hindi siya tao na naging Diyos. Mali po yun. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yun yung incarnation. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Hindi niya pinahalagahan yung pagiging kapantay niya ng Diyos. Ang nagkatawang tao ay hindi yung God the Father. Hindi din ang Holy Spirit. Theological eh. Ang nagkatawang tao yung God the Son. Kaya triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang ipinanganak sa pasabsaban ay si Yesu Kristo, ang God the Son. And He emptied Himself at nagpakababa at naging taong kagaya natin at kagaya mo. So yung pong mga talatang yun, may kinalaman yun sa pagkakatawan tao. Alam ko pong ayaw ng mga tao ng doctrinal eh. Pero ito po'y importanteng katuruan sapagkat pag hindi mo naintindihan po yan, madaling mayanig ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus. Sapagkat sa dami na nagpipreach na si Jesus ay hindi totoong Diyos, tao lang, dapat alam mong idepensa ang sinampalatayanan mo. Hindi sapat na marunong ka lang kumanta ng worship. Dapat alam mo yung Diyos na sinasamba mo, bakit mo siya sinasamba? Are you there this morning? Ayan, salamat po. More verses to support. Kaya sabi ng Colossians chapter 2, for the entire fullness of God's nature, ayon, God's nature o God's head, dwell in the bodily Christ. Nung si Jesus ba, pastor, ay nagkatawan tao, nawala ba ang pagiging Diyos? Ang sagot ko po'y, hindi. Siya'y nanatiling Diyos. Yung mga tangian ng pagka-Diyos, iyon pong isinantabi niya. Kaya siya po'y sinasamba, tinatanggap niya. Kaya siya po'y nagpapatawad. The fullness of deity lives in the bodily form of Christ. Another verse, 1 John 4 verse 2, this is how you know that the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus has come in the flesh is from God. Mahalaga pala yun, na paniwalaan natin na si Jesus ay nanggaling sa Diyos at talagang nagkatawang tao. Sapagkat maraming nagsasabi, hindi siya nagkatawang tao eh. Hindi siya
Sabi niya, espiritu lang siya. Paano mamamatay sa krus kung espiritu? Ipako mo nga espiritu. Kaya nga siya nagkatawan tao, kailangan nung paglalagyan ng dugo. Mamamatay ba siya bilang Diyos? Siyempre hindi. Kaya siya nagkatawang tao para maging perfect sacrifice sa bawat isa sa atin. Kaya nga po hindi madaling unawain ang incarnation. So I will focus more on the purposes of incarnation. So, maiksi lang po. Incarnation in a nutshell. Ibig sabihin lang, gawin lang nating simple. Simplihan lang. Huwag nang galingan para madaling maunawaan. The word incarnation, the act of being made flesh. Yun lang po ang ibig sabihin. Pag sinabing, Pastor, ano ibig sabihin ng incarnation? Nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At hindi naging madali sapagkat kailangang ipagbuntis siya ni Maria. Siya'y naging sanggol, siya'y totoong naging tao. Siya'y nagutom, nasaktan. Siya'y lumaki ng natural. The act of being made flesh. The Word became flesh. Tingin po kay Pastor. Pag tinuturo kong siya lang ang tagapagligtas at may tumututol, tinatanong ko sila ng ganito. Sabi niya, si Jesus lang ang tagapagligtas. Sabi ko, tutol ka? Gusto mong patunayan ko na siya lang ang tagapagligtas at wala nang iba? Sige po, patunayan niyo. Ito po. Bakit si Jesus lang ang pwedeng maging tagapagligtas? Sapagkat siya lang ang pinanganak ng isang birhen. May kilala pa ba kayo? Si Buddha ba pinanganak ng birhen? Si Muhammad ba pinanganak ng isang birhen? Hindi naman eh. Kaya nakuha nila ang kasalanan ng tao. Bakit si Jesus lang ang pwedeng maging tagapagligtas? Sinless po siya eh. Basahin niyo ang inyong Bible. Christ alone was conceived by the Holy Spirit. Christ alone is God incarnate. Binasa na natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word became... May kilala ba kayong Diyos na nagkatawang tao? At pag sinabi yung may kakilala ka, ipapapako natin bukas at hahayaan nating mamatay. At pag siya'y nabuhay, pagkalipas ng 3 araw, saka tayo maniwala. Meron ho kayong kakilala, pakidala ho sa linggo. Bakit ganito po ako magturo? Sa dami ho ng mga taong mahilig sa debate at naggagaling-galingan sa Bible, minsan nakakainis. Sabi ko, hindi nito binasa ang buong Bible eh. Para lait-laitin mo si Jesus. Hindi mo alam sinasabi mo. Bakit siya lang ang pwedeng tagapagligtas? Siya lang ang nabuhay na hindi nabahira ng kasalanan. May kilala ho ba kayong hindi nagkasala kahit minsan? Si Jesus Christ hindi nagkasala kahit kailan. Kaya siya perfect sacrifice sa iyo. Pwede niyang tubusin ang kasalanan mo ng kanyang dugo. Bawat isa sa atin may bahid ng kasalanan. Subalit ang Jesus na ito, hindi nabahiran ng kasalanan ang kanyang pagkatao. Naku, may kausap pa po ba ako diyan? Naku, gusto niyang palapakan ng Panginoon. Eto pa po, bakit siya lang ang pwedeng maging tagapagligtas? May kilala po ba kayong namatay at pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay? Wala po sa kasaysayan ng mundo. May isa lang persona na hindi nagapi ng kamatayan. Nagdusa ng libong sakit sa krus, namatay, inilibing. Subalit pagkalipas ng 3 araw, ay muling nabuhay at pinatunayan niya na siya nga ang anak ng Diyos. Si Smith ng Mormonism, namatay hanggang ngayon patay. Si Buddha ng Buddhism. Banggitin niyo ho lahat ng pundador ng reliyon. Pag sinukat mo dun sa sukatang nabuhay ba? Uli? Lahat po sila asalibingan pa hanggang ngayon. May isang persona lang na pwede kong paglagakan ng aking buhay at sambahin. At ang pangalan niya ay Panginoong Jesus. Siya'y namatay, inilibing,
at ngayon ay buhay na Diyos. There's only one person. Bakit siya lang ang tagapagligtas? Because Christ alone, siya lang ang namatay na sinabi niyang siya'y substitution natin. Siya'y namatay hindi para sa kanyang sarili. Siya'y namatay para sa bawat isa. At iyan ang dahilan. Ang amang Diyos ay maaring maggawad ng kapatawaran. Kasi ganito tanong, bakit din na lang nagpatawad ang Diyos? Sabi ko, hindi mo alam ang Bible mo. Hindi pa pwedeng basta patawarin ka ng Diyos. Pag pinatawad niya ang tao na walang nagbayad ng kasalanan, ibabiolate niya ang kanyang kabanalan at righteousness. Alam niyo po ba, tingin po kay Pastor, bakit pwede kang patawarin ng Diyos ngayon? Aber, sapagkat may nagbayad ng iyong utang. May isang Jesus na walang kasalanan. At inako niya ang iyong kasalanan. At siya'y namatay sa krus. Kaya, pag ako'y patatawarin ng Ama, ganito ang sasabihin ng Ama, pinatatawad ko na ang iyong kasalanan sapagkat ang aking anak ay namatay para sa iyo. Ang batayan ng pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat may nagbayad ng iyong kasalanan at ang pangalan niya ay Panginoong Jesucristo. Crucified, lay behind a stone, He lived to die. Jesus, Jesus. Tapusin na po natin. Incarnation is a term used by theologians to indicate that Jesus, the Son of God, took on the human flesh. Pag sinabi, ano incarnation? God the Son, Jesus, ay nagkatawan tao. Ipinanganak sa pasabsaban. Kinuha yung katawan na kagaya ko, katawan mo, upang maging isang handog at maging qualify na tagapagligtas. Another simple definition of incarnation. Incarnation is the union of God and man in the person of Jesus Christ. Kaya pag tinanong si Jesus, siya ba'y Diyos? Sagot ko po, yes. Siya ba'y tao? Yes. Tumingin po kayo. Hindi na po siya aalis dun sa pagiging tao. Kaya dapat alam niyo yung presyo eh. Kahit bumalik siya sa langit, dala pa rin po niya yung kanyang pagiging, yung kaya bodily. Kaya sa langit, ang pinaka-visible person is the Father. Kaya nga makikita mo pa yung mga butas sa kanyang mga kamay. Hindi na po siya babalik do sa glory na spirit uli. Hindi na eh. Sapagkat iniwanan niya yun. Naging tao siya. Kung maisip mo yung price for Jesus, He left His home in glory. And He became man, like you, like me. Kaya He's the visible person of the triune God. 100% God, 100% man. Ibig sabihin, He can represent God, He can represent man. Kaya pwede siyang mamatay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Are you listening? Kaya laging ang turo ni Brother Eddie, relegare. To tie again. The offended party was God, and God took the initiative to send His Son, and He died. Parang makasalanang tao ay mailapit ng Diyos sa tao. Kaya pag binubuli ko po yan, namamangha ako sa Diyos lalo eh. Para ibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa isang kagaya ko na makasalanan. Para iwanan niya ang langit. Kaya kanina, umpisa ng prayer, sabi ko, Father, thank you for sending Jesus. It was the decision of the Father to send His Son. It was also the decision of God the Son to come. Nobody forced Him
to die at the cross. Kung naintindihan natin yung ating theology. Last but not the least, the Son of God came in the flesh in order to be the Savior. Ang ganda po nung linggo, no? Binanggit ko yung mga miracle ni Jesus. Ba't alam niyo po ba? Hindi siya naging tagapagligtas kasi nagpadulat siya ng bulag. Hindi siya naging tagapagligtas dahil bumuhay siya ng patay. Mali po yun. Bakit siya naging tagapagligtas? Sapagkat namatay siya para sa iyo. Inialay niya ang kanyang buhay that you might be saved. Hindi siya basta naging Savior at nagpalakpakan tayo. No! Bakit siya Savior? Sapagkat siya'y namatay para sa makasalanang tao. Simulan na po natin yung pag-aaral para hindi ako magtagal. Maiksi lang po, 700 dahilan. Ay, hindi po. Ang nakakakuha ng joke ko talaga yung matatalino lang. 7 lang. 7 dahilan, unveiling the purpose of His incarnation. Number 1, Jesus Christ, the Son of God, took on human flesh so that the prophecy might be fulfilled. Ayan. Bibigyan ko po ng emphasis yan. Pastor Joey, what is a prophecy? Nakalagay naman dyan. A prophecy is the future told in advance by God through the prophet. So, shortcutting ko po. Course po kasi yan tinuturo ko po yan matagal mo ituturo yan. So may konti po akong alam sa prophecy, nagtuturo ako ng biblical prophecy sa ating Bible school. Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Pastor, paano nangungusap ang Diyos sa lumang tipan? Pakita natin. Nakalagay doon. In the past po God spoke to through the, paano nangungusap ang Diyos sa lumang tipan? Through the prophets. Many times and various ways. Kayo po, verse 2. 1, 2, 3. Ayun. But in the last days, paano nangusap ang Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang anak. At iyan po ay ang Panginoong Hesukristo. As I have said earlier, magaling po si Matthew. Upang patunayan niya na si Jesus, ang Messiah, kailangang i-prove niya sa mga magbabasa. Kaya yung praise that it might be fulfilled. Kaya doon sa Matthew chapter 1, verse 1, binanggit agad niya yung pinaka-importanting tao sa lumang tipan. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, son of, sino si Jesus? Son of David, son of, kinunek agad niya kasi dyan ibinigay yung pangako. Ngayon, para patibayin niya ngayon na si Jesus yan, ang prophecy, Isaiah 700 years, Isaiah 7:14, ang Messiah ay ipanganganak at ipagbubuntis ng isang virgin. Yun yung palatandaan. Kaya po, sa Matthew 1:22 and 23, doon nagsimula si Matthew. Sapagkat yung kanyang kausap, mga Hudyo, gusto niyang patunayan yung pinangakong tagapagligtas, nandito na. This took place to fulfill what the Lord had said to the prophet Isaiah, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, for God is with us. Kaya yan po, fast forward si Pastor para mabilis. Kaya pagdating sa Matthew chapter 2, verse 2, dumating ang mga Magi. Hinahanap nila ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nagkamali sila, akala niya sa palasyo ipanganganak yung hari. Kaya doon siya nagpunta sa palasyo ni Herod. At ang tanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? We saw the stars, the star when it rose and have come to worship Him. Sa verse 4, makikita niyo po, medyo sa shortcutting ko po yung pagtuturo. When He had called together all the people's chief priests and teachers, tingnan niyo po, sino ang pinatawag niya? Ang mga taong veterano at bihasa sa kautusan. Sabi niya, saan ipanganganak ang Messiah? Alam na alam nila saan ipanganganak. Verse 5 and verse 6. Alam nila, ipanganganak ang Messiah based sa prophet. Tingnan niyo po, prophet ang ginagamit.
sa Bethlehem. Asaan po yan? Micah chapter 5 verse 2. Bakit kailangan daanan ni pastor yan? Pastor, tumbukin nyo na. Gusto ko po kasing makita nyo na kaya ganyan ang panulat ni Matthew sapagkat gusto niyang patibayin na si Jesus ang Messiah. And the only solution ay ipakita niyang napulpid lahat kay Jesus. Yun po yun. Kaya po, ang incarnation ni Jesus, next slide, gusto kong ipakita, it wasn't a random or accidental. Hindi aksidenteng si Jesus ay ipinanganak. Kaya madalas sinasabi ko, it was prophetically anticipated. Pastor, Joey, tingin po, paano na lamang ipanganganak ang Messiah? Because it was prophesied. Kaya alam ng mga Hudyong dadating ang tagapagligtas. So ang mga Hudyo mulat sa katotohanan ng the Messiah will come. Bakit? Para pag dumating, kilala nila, alam nila, hindi sila pwedeng magkamali. Nakakaintindihan po ba tayo? Somebody say amen. Kaya nga po sabi ko dun sa kaibigan nating theologian na magaling na sa Israel, siya po ay Hebrew scholar eh. Sabi ko, matanong nga kita, can I ask a simple question? Sabi niya, yes. You don't believe that Jesus is the Messiah? Yes. Sabi ko, if Jesus Christ is not the Messiah, how come? How come? All the prophecy in the Bible was fulfilled in the life of Jesus. That is my question. Hindi po siya makasagot. Sabi ko, kung si Jesus hindi Messiah, how come kiniklaim niya sa kanya naganap yun? Importante po yun eh. How come na itong Jesus na ito, kiniklaim niya na sa kanya na-fulfilled yun? Kaya nung kausap ko po yung isang dinidebate ako nung isang na-convert sa Muslim, pumunta sa bahay namin eh. Gusto lang akong debatihin, may bago siyang faith eh. So hinayaan ko lang siya. Sabi niya, no, Pastor, ganito ang totoong Diyos eh. Yan. Binabanggit niya si Allah. Hindi ako mikibo. Hinayaan ko lang, bisita ko eh. Tinamisan ko na lang yung kape para hindi pa. Hinayaan ko lang siyang dumaldal. At nung tapos na siya, sabi ko, pwede ako magtanong, nabasa mo ba yung Quran mo? Sabi niya, opo. May isa bang prophecy sa Quran? Hindi siya makasagot. Sabi ko, sasagutin ko na lang, wala. Ano ang kaibahan ng Bible ko? Bakit alam ko ang Diyos ko, ang totoong Diyos? Sapagkat ang Diyos ng Biblia, kayang hulaan ang future at alam niya lahat. Sapagkat totoong Diyos lang ang pwedeng makahula nun. And we believe that this God we worship in this place is the true and only God. Somebody say, Amen! Sabi ko, basahin mo uli. I want you to know tinamisan ko yung kape. Naiinis ako eh. Pwede ko naman siyang... But because ang biblical prophecy, andyan, nakapokus kay Jesus and God's plan of redemption. In a way, pag pinag-uusapan ng biblical prophecy, naluluwalhati ang Diyos. Tingin po kay Pastor. Bago ako mag-move on, na-excite po ako eh. Kasi kayong best audience na tinuruan ko eh. Kasi ngayon lang naman ako nagturo. Kayo yung unang audience. But my point is, when we talk about biblical prophecy, kasi mga prophecy, hindi mo magagawa yun eh. Unless you're inspired by the Holy Spirit. Kung may isang ebidensya na ang hawak kong Bible, inspired at nanggaling sa Diyos, ay ang mga biblical prophecy na fulfilled through our Lord Jesus Christ. So yan po, sinishare ko lang para tayo ay ma-inspired po tayo. Para pag sinasamba natin at inaaral natin ang salita ng Diyos, hindi po ito mga lumang aral na gustong ituro sa inyo. Ito po'y katotohanan. But ito po ang pinaka-importante bago ko iwanan. Ang tanong kasi diyan ito, si Jesus ba
kiniklaim niya na siya talaga yung pinrophesy. Yun ang pinaka-importante. Yung binabanggit sa Bible, siya ba yun? Patunayan natin. Basa po ako ng 70 talata. Hindi po, 2 lang. Sa John 5:39 and verse 40. Kasi ang tanong, si Jesus ba kiniklaim niya na siya yun? Yung sinulat sa lumang tipan. Eto si Jesus. You study the scriptures diligently because you think that in them you will have eternal life. These are the scriptures that testify, pakilakasan po, about, kiniklaim ba ni Jesus na siya yun? Somebody say amen? That's it. Baliwalang prophecy kung hindi sinabi. Kaya sabi ko to sa kausap ko, Jesus claimed that it was fulfilled. Sa kanya, sige po, suportahan ko pa 2 verse. Luke 24, verse 27. Pasensya na po kayo. Kailangan ko lang i-share ko to. Kasi, in the beginning with Moses and all, nabuhay na si Jesus. Hindi pa rin nila naintindihan. He explained to them what said in all the scriptures concerning Him. You see? Verse 47, pass forward. Kaya hindi po boring mag-aral ng theology. Exciting po mag-aral. Verse 44, lumampas ako. Balik. He said to them, this is what I told you while still with you. Everything must be fulfilled that is written about, pakisigaw uli, about, tanong, kiniklaim ba ni Jesus na siya yung nasa prophecy at sa kanya? Ang sagot ko dun sa babae, sabi ko sa theologian, sabi ko, kung napulpil kay Jesus, sino ngayon si Jesus? 3. Nagsisinungaling siya, impostor siya, o totoo siya? Kayo pong pumili. Nagsisinungaling ba siya? Impostor ba siya? O siya ang totoong Messiah? Why I'm sharing this to you? Dapat kilala mo yung Jesus na tinataasan mo ng kamay. At pinaglilingkuran. Ibinigay ko ang buong buhay ko. 42 years na po next year. Kung hindi ko totoo kung hindi ko kilala yung pinaglagakan ng aking buhay, sayang naman yung 42 taon. Kayo rin po. Ibig sabihin, inaakay kayo sa mali at itataya mo yung kaisa-isa mong kaluluwa. Bago po kayo lumabas ngayong umaga sa sambahang ito, sana sure na sure ka, alam na alam mo, nang pinaglagakan mo ng iyong buhay ang tanging tagapagligtas. At siya ay ang Panginoong Yesus. Bibilisan ko po para hindi mabagal. Pangalawa, Jesus, the Son of God, took the human flesh to give us the complete revelation of the Father. As I have said in Hebrews chapter 1 and 2, yung revelation to the prophet, hindi po sapat, hindi po complete. Ang pwede lang magbigay, pakita natin yung John 1:18. Kung mayroong pwedeng magpakilala sa amang Diyos ng lubusan, ay ang kanyang anak. Tingin pa kay pastor. Bakit? Sapagkat si Jesus ay kasama na ng Ama sa simula pa. Are you listening? Naku, wala po akong kausap. Are you there? No one has ever seen God, but the only Son who is Himself, in closest relationship with the Father, He made Him known. Kung may isang personang pwedeng ipakilala ang Ama, si Jesus Christ po yun. Dalawa po yan eh. Yung ibang na pinakikinggan ko at nagtuturo, lahat ng sinasabi nila, spekulasyon. Bakit spekulasyon? Hindi sinusuportahan ng scriptures eh. Kung kilala niyo si Brother Eddie, hindi po ako galit. Hindi po nagtuturo na walang kasunod na verses. Napansin niyo? Are you there? Madali pong dumaldal nang wala naman sa Bible. Yan pong inahangaan ko kay Brother Eddie. Mula po noon hanggang ngayon, hindi po yan magtuturo ng hindi supported ng scriptures. Kasi pag hindi supported ng scriptures, ang tawag po doon is speculation. Para matawag na revelation, dapat kapahayagan ng Diyos. Are you there?
Sabi niya, paano mo naramang ang Diyos ay banal? Ay sinabi niya be ye holy, for I am. Paano mo nalaman ng Diyos ay pag-ibig? Sinabi niya. Paano mo nalaman ang Diyos ay Espiritu? Sinabi niya sa kanyang salita. Paano mo nalaman siya ay mapagpatawad? Binanggit niya. Exodus 34:8 and 9. Importante na alam mo, ang sinampalatayaan mo, hindi spekulasyon. Revelation. And this is the revelation of God. And this is the Word of God inspired by the Holy Spirit. Somebody say, Amen. Hindi spekulasyon. May tinatawag po kasing general revelation eh. Yung lahat ng nilalang ng Diyos, hindi mo kailangan maging theologian para makilala ang Diyos. Yung mga bituin, araw, may lumalang yan. Imposible. Ito ang ilaw, oh. Tapos yung ventilador dito, wala. Hindi inilagay. Wala eh. Wala. Nalulungkot ako. Kasi naka-blazer pa naman, ang init-init. Hindi ba? But kidding aside, may singit lang, nainitan eh. But kidding aside this morning, ba't pa tayo napunta sa ventilador? Ay, nako, Pastor Joey. It is a complete revelation of the Father eh. Kaya may general revelation. May revelation ng Holy Spirit. Ito yung Bible. Yan po ang pinanggagalingan ng ating revelation eh. Ngayon, nung si Jesus ay dumating, Pastor Joey, bakit? Tingin po kay Pastor. Next slide na po. Kasi pong nangyari, ang mga tao may spekulasyon lang about God. To remove the dark clouds of misapprehension, nagturo si Jesus. Nagturo siya ng prayer. Maganda yung ventilador na yan eh. Pagbuhay. Sumbong mo sa akin kung sino gumamit niyang kanina. In Matthew 7:7-11, tinuturo ni Jesus in prayer eh. Pakita natin. Para may encourage ang taong mag-pray, anong klaseng Diyos ang pinakilala niya? Mabuting Diyos o masamang Diyos? Mabuting Diyos. Sabi niya, kung kayong masasama ay marunong magbigay, lalo ng inyong amang sumasalangit. Tumingin po kayo. Kasi ang maraming tao, ang pagkakilala sa Diyos mali. Ang Diyos parang laging may hawak na sandok. Na pag nagkamali, pukpok. Ang tingin nila sa Diyos, an angry God. Isang tatay na walang pakialam sapagkat lumaki siya, nasa abroad ang tatay niya buong buhay. Tatay na laging malupit. Hindi ka na ng Diyos. Tatay na walang pake. Kaya si Jesus, nung magturo about the Father, naku, wala po akong mahabang oras. Sige, Matthew chapter 6, verse 4. Pinakikilala niya yung Ama na kahit hindi nakikita, will reward you. Yun yung Amang Diyos. Sa Matthew chapter 6, verse 8, sabi ng Ama, alam ng Amang Diyos ang kailangan niyo, kahit hindi mo hingin. Di po ba kamangha-mangha ang Diyos? Are you there? Sa verse 14, pinakilala siya, mapagpatawad na Ama. Sa verse 18, kahit hindi mo nakikita yung Ama mo, alam ang pangangailangan. Sa verse 26, sabi ng Panginoong Yesus, kung yun yung mga maya, pinakakain ng inyong amay, kayo pa kaya? Why this is the type of teaching of Jesus? Kinokorek ni Jesus yung maling pagkaunawa ng mga Hudyo about the Father. And the greatest revelation of Jesus is He's a Father. Kaya yung pag kinakanta natin yung Our Father, si Jesus, pag ina-address niya yung Ama, siya yung Ama eh. Ako pa yung tatay eh. Our Father. Sandali po. Yung dinadalanginan yung Diyos, hindi robot na nakaprogram. Siya po isang Ama na nakikinig sa inyong mga day. Ako po yung tatay eh. He's a Father. And the greatest revelation ni Jesus, God is a Father. Thy kingdom come.
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgave our debtors. But lead us not into temptation, but deliver us from... Let's touch the anointing in our midst. Can we sing along? For thine is the kingdom and the power Saglit po. Paano pinakilala ni Jesus ang Ama? Tuwing nagpapagaling siya, tuwing inihipo niya ang mga tao ng puno ng habag, pag siya'y nagpapatawad, nakita ng... Kaya sabi niya, Tomas, hindi mo ba alam? He had seen the Father. His actions, His miracles, show us what kind of God we have. His teachings, sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, nakita natin siya'y mabuting Diyos, mapagpatawad, mahabagin. He's a perfect Father. He's concerned about me. He's an answering God. He's a rewarder. Only Jesus gave us a complete revelation of God. Jesus reveals the Father through His sonship. Yung relasyon ng Ama, ni Jesus sa kanyang Ama, we learn so much. Umaasa siya sa kanyang Ama. He depended so much to His Father. He obeyed His Father. He loved His Father. He honored His Father. He's obedient to His Father. Yung lahat ng relasyon ni Jesus sa kanyang Ama taught us so much about God. Punta tayo sa ikatlo. Next 5 seconds, pakipalakpakan nga po natin ng Holy Spirit. Now, move on. Jesus, the Son of God, took the human flesh to become our sin-bearer and substitute. Nako, theological po. Nagpapasalamat po ako yung mga theological messages na padadali pag kinakanta. Halimbawa, pagka gusto mong i-preach na si Jesus ay buhay, ano yung song natin? Sige, kantahin natin muna sa verse. Gusto din lang kumanta. God sent His Son. God sent His Son. Theological eh. Simple po eh. Kantahin mo lang ngayon eh. He came to love, heal and forgive. Ito na, papunta na sa cross eh. He lived and died. Kung nagpunta kayo ng Israel, pwede mong ituro doon sa Israel. An empty grave is there to prove. Ito po yung teaching ng resurrection. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear. Sa lahat po ng may pangamba, pakisabi, because. Sa lahat ng may takot, say this, He holds.
You know, ang ganda kasi pag may mga song tayo, tinatanong ka bakit siya ay Diyos. Di ba ang song natin, He has risen from the dead and He is... Yung mga song natin, very theological eh. Itong topic, Pastor. Sin bearer, yung kinakanta natin na He paid the debt. Substitutionary po yun eh. Kumanta po kayo. Ako ho bang kakanta? O kayo? My sins away. Sige, sabay-sabay. And now I sing a brand new song. Ito ho, di ba? Christ Jesus paid the debt that I... Yun po yung ibig sabihin eh. Bakit siya dumating, Pastor? Upang pasanin ang aking kasalanan. Upang bayaran niya yung utang na hindi kanya. Balikan natin yung outline. Kaya tinuturo ko po itong principle of progressive revelation ng lamb eh. Next slide. Lamb for a man. Yung unang lamb, kasi pag tinatanong ako, nasaan si Jesus before the cross? Sabi ko, andun na siya. Yung lamb na pinapatay, that is the type of Jesus Christ. Kagaya nung lamb na pinatay ni Abel, lamb for a man yun eh. That is Jesus. Then in Exodus 12, lamb for a family. Si Jesus din po yun eh. Yung pinapatay na lamb at ipapahid yung dugo sa hamba, naligtas yung pamilya. Si Jesus Christ po yun. Next. Yung lamb na papatayin sa Day of Atonement at kukuhanin yung dugo at patalikod na hahakbang yung priest at ibiwisik para matakpan po ang kasalanan ng Israel. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, develop na po yung theology. Maliwanag na. Dumating si Jesus, sabi ni John, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Nakita niyo po ba yung development? Lamb for a man, lamb for a family, lamb for a nation, and lamb for the world. Tayo po, alam natin na may nagbayad ng ating kasalanan. May nagpasan. Siya po yung naging substitute natin. Kaya pag kinakanta natin yung worthy is the Lamb, naku, punong-puno tayo ng pag-asa at pananampalataya. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Sandali, maestro. Sa langit, nasaan si Jesus, Pastor Joey? Revelation chapter 5, verse 13. And I heard every creature in heaven, on earth, under the earth, singing, all that is in them, to Him who sits on the throne, and to the... Nasaan po si Jesus sa langit? Katabi ng Ama. To Him who sits on the throne and to the Lamb, praise. Pakasabi po, praise. Ano yung kasunod? Kasunod. Ito po, pahapyaw lang nating sinisilip yung kalangitan eh. Nasaan si Jesus? Tingin po kay Pastor, hanggang sa langit, sineselebrate nila ang nangyari sa krus ng Kalbaryo, libong-libong taon na ang nakaraan. Because yan po ang pinaka-importanting event na nangyari. Siya'y namatay upang maging tagapagligtas natin. Punta po tayo sa pang-4, pang-5, 6, tapos na po si Pastor. Madali namang intindihin. Jesus, the Son of God, took on the human flesh to do the Father's will. Ayan. Kung may ilang bagay na dapat maintindihan natin,
Si Jesus po ay aware. Pakita natin yun, John 4:34. Pag binabasa natin, pansinin niyo po. My food, said Jesus, is to do the will of my Father who sent me. May kadugtong po. To finish His... Pastor, ano yung work? Ayun. Basahin din natin, John 5:17. Sasagutin ko po maya-maya yung work. John 5:17. In defense, sabi niya, Father is always at His work to do this. Ayan, He's talking about the work. Doon sa John 17 verse 4, He's talking about the work. I have brought you glory on earth, finishing the work you gave me. Pastor, ano yung work? Ang tawag po dyan ay work of redemption. Pagkasabi po, work of redemption. Yun pong pagliligtas, iniatang ng Amang Diyos kay Jesus. Kaya siya po ang nagkatawang tao. Kaya masyadong si Jesus ay concerned na magawa niya yung pinagagawa ng Ama. Yung work of redemption ay ipinagkatiwala ng Amang Diyos sa Kanya. Kaya kita nyo, sa pagsilang pa lang, Matthew 1:21, ang pangalang ibinigay sa Kanya ng anghel, tatawagin siyang tagapagligtas. Because will save His people from their sin. Kaya nung siya mamatay sa krus, John 19:31-30, sabi niya, it is finished. Ano yung natapos? The work na ibinigay, John 19:30, na ibinigay ng kanyang Ama, natapusin. Kaya amazing yun eh. It is finished. Kaya dun sa Matthew 27:51, ang ganda po ng picture, isa sa mga miracle, yung pong kortina na naghihiwalay sa dakong banal at dakong kabanal-banalan nang mamatay si Jesus ay napunit from top to bottom. Nabuksan na po ang presensya para sa bawat isa. Pwede na po tayong makatanggap ng kapatawaran dahil sa dugo niyang itinigis. Kaya sabi rin ng Hebrews 10:19, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Bakit ngayon pwede na tayong magtaas ng kamay at sambahin siya ng malaya? Sapagkat ang dugong itinigis ni Jesus ang nagbukas ng presensya niya upang tayo'y makalapit sa Kanya. Kaya sabi niya, Pastor, Pasko pa lang papunta ka na sa krus. Hindi po pwedeng hindi ka pupunta sa krus eh. Kasi yun po ang dahilan bakit ang Jesus nito ipinanganak sa pasabsaban ng mga hayop. Pang-5, pang-6, pang-7, tapos na po si Pastor. Jesus, the Son of God, took the human flesh to bring into effect the new covenant. Pagkasabi sa katabi mo, new covenant. Saan mo natin mababasa? Luke 22, verse 14-20, doon na lang tayo sa 20 hanggang 22. Nung gabi po ngayon, kinuha niya yung tinapay, pinagpira-pira. So sabi niya, ito ang aking katawan. Tapos ito ang saro ng bagong tipan. Pansinin niyo po, this is the new covenant in my... Pastor, ano yung old covenant? Yung old covenant, ang mediator nun si Moses. Nung ibinigay yung 10 Commandments, winisikan niya ng dugo. Sa bagong tipan, ang mediator ng bagong tipan si Jesus. Hindi na dugo ng hayop, iwiwisik niya yung kanyang dugo. Kaya sabi niya, this is the cup of the new covenant in, pansin po niyo, pakilakasan pa, ang ititigis, hindi na dugo ng hayop, kundi sariling dugo. Pastor, bakit? Hebrews chapter 10, 1-4. Naku, magandang babasahin ko lang mo, pagpapasensyahan niyo po ako. Doon po sa Hebrews 10, 1-4, maliwanag yung paliwanag. Lahat ng mga sakripisyo sa lumang tipan ay shadow ng mangyayari sa krus. Hindi po naging ganap yung dugo ng hayop, sapagkat dugo nga ng hayop eh. Kaya sabi ng verse 4, pakipakita natin yung verse 4, pass forward tayo. It is impossible, pakibasa po, 1, 2, 3, and 4. Ayun, yung dugo ng hayop, hindi sapat, nagtatakip lang. Kaya pagdating sa verse 5 hanggang verse 10, verse 5 to 10, babasahin ko na lang po.
Then, when Christ, ayun, kaya came into the world, ayun. Kaya siya nagkatawang tao. Sacrifice and offering did not desire but a body prepared for me. Yung katawan niya na ang ihahandog. Pagdating sa verse 6, ano pong nakalagay? Kayo naman po, puro ako eh. Lumang tipan po yan, ha? Verse 7 and 8. Here I am. I have come to do your will, my... Si Jesus Christ po, magkakatawang tao na, papanganak eh. Verse 8. Verse 9 and 10. I have come to do your will. He sets aside the first to establish the second. Kaya po yung lumang tipan, pinawi si Jesus po. Siya ang mediator ng bagong tipan. Kaya po tayo ngayon, lumalapit tayo sa Diyos na alam natin na sa bagong tipan tayo. Ang ating kasalanan, tumingin po tayo kay Pastor Joey, ang ating kasalanan na hindi tinatakpan ng kanyang dugo. Ang lahat ng ating kasalanan ginawa ay hinugasan ng kanyang dugo, kaya sa harap niya, parang hindi na po tayo nagkasala. Yun po yung ganda ng bagong tipan. Kaya pwede tayong pumasok ng kalangitan. Dahil sa dugong itinigis niya. Kaya ang itatanong ko po sa inyo, nahugasan na ba kayo ng kanyang dugo? Hindi ko po itatanong kung may relihiyong kayo tsaka meron. Ang itatanong ko, nahugasan na ba kayo ng kanyang dugo? Kinilala niyo na ba siyang siya'y inyong tagapagligtas? Ang itatanong ko, nakasulat na ba sa aklat ng buhay ang inyong pangalan? Yan po ang kwento ng Pasko. Dumating si Jesus upang bigyan ng epekto at bisa ang bagong tipan. Kaya ngayon may bisa na po sa kanyang kamatayan, bawat isa'y pwede nang mapatawad at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pang-anim at pang-pito, we're done. Number 6, unveiling the purposes of His incarnation. The Son of God took the human flesh to reconcile man to God. To reconcile. Napawalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. And God took the initiative by sending His Son. Ang tanging paraan para ma-reconcile ang tao sa Diyos ay ang kanyang kamatayan. Through the blood that He is going to shed, ang tao po ay mapapatawad. Ang tao po, kaya nakalagay po dyan na yun, by making peace through His blood shed on the cross. Kaya yung reconciliation ng tao at ng Diyos ay naging possible lang dahil si Jesus, ang Panginoong Jesus, ay namatay para sa bawat isa po. To bring back to the state of harmony. To bring back the harmony and the relationship that was broken. So nahiwalay ang tao sa Diyos. Lagi kong kinikwento. Babalikan ko yung paborito kong kwento tungkol doon sa isang saranggola. Para lang ma-illustrate ko po ito. Mayroon pong isang batang gumawa ng kanyang saranggola. Tinulungan siya ng tatay. Pinakamatayog po yun sa kanilang barangay. At pag pinalilipad po sa talampasigan, lahat po ay humahanga. Napakatayog. Mataas ang lipad. Isang araw sa lakas po ng hangin, nalagot po yung pisi. At tinangay po ang saranggola. Lungkot na lungkot yung bata, hindi niya alam. Pagkalipas ng ilang panahon, ilang linggo, piyesta sa kabilang barangay. Pumunta po siya doon. Nagulat siya. Ang kanyang saranggola ay for sale. At nagmamadali, sabi niya, akin to. Sabi niya, teka muna, iho. May nagbenta sa akin yan. Kung gusto mong maging sayo, bayaran mo. Sabi niya, sige po, mama, uuwi ako. Bubutasin ko yung aking alkansya, huwag niyong ibibenta. Umuwi siya ng bahay, kinuha niya yung kanyang naipong pera, dala-dala niya, andun pa din yung kanyang saranggola. At sabi niya, Mama, eto po yung bayad sa saranggolang ginawa ko na akin naman.
Nung binigay sa kanya, tuwan-tuwa siya. Pabalik siya ng kanilang barangay. Umiiyak siya sa dalampasigan. At naibulong niya, "O aking saranggola, aking saranggola, nung unay nilikha kita, ngayon naman kailangan pa kitang bayaran para lang maging aking ka." Ganda ng kwento, no? Ang kwento ng saranggola ay ang kwento mo at kwento ko. Nilalang tayo ng Diyos, subalit nalayo dahil sa kasalanan. Para lang mabalik sa Diyos, kailangan pa ng Diyos na magbayad ng mataas na presyo. At iyon ay ang dugo ng Panginoong Hesus. As I close, marami na po ako nasabi, ano? Jesus Christ, the Son of God, took the human flesh to exhibit God's love and to give us eternal life. Pag tinatanong ako, bakit siya nagkatawang tao? Upang ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Sabi nung awit na sa pagmamahal ng Diyos, samahan niyo po ako. Tapos na tayo eh. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron ka ba? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait, nanaog sa purihin ka sa dakilang baba po niyo yung kamay niyo, tingin po kayo kay Pastor. Lahat ng galing at husay ay pwede kong gawin sa pangangaral, pero wala pong sasapat. Ang pagmamahal lang ng Diyos. Sana'y madama at nadama niyo ngayong umaga. Kaya po may kapaskuhan ay sapagkat gayon na lang ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa.